Grace and peace sa ating lahat. Welcome back sa ating Bible study. Bago tayo magsimula, mabilis lang nating balikan kung saan tayo nagtapos. Sa chapter 9, nakita natin ang six seal judgments mula sa false peace papunta sa war, famine, death, martyrdom hanggang sa cosmic terror. Nagtapos tayo sa isang nakakadurog na tanong, who is able to stand? Now let's go to chapter 10 at dito sasagutin na ni God ang tanong na yon. Ito ang Revelation chapter 7 verses 1 to 17, ang tribulation saints. Dalawang groups ang ipapakita sa atin, mga taong makakatayo sa harap ng wrath of God, hindi dahil sa sarili nilang lakas, kundi dahil sa grace at protection niya. Ang key verse natin ngayon, these are the ones who come out of the great tribulation, and they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Mula sa Revelation chapter 7 verse 14. Okay, let's begin. Let us read first our text. Revelation chapter 7. After this, I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds of the earth, that no wind might blow on earth or sea or against any tree. Then I saw another angel ascending from the rising of the sun with the seal of the living God, and he called with a loud voice to the four angels who had been given power to harm earth and sea, saying, Do not harm the earth or the sea or the trees, until we have sealed the servants of our God on their foreheads. And I heard the number of the sealed 144,000, sealed from every tribe of the sons of Israel. 12,000 from the tribe of Judah were sealed, 12,000 from the tribe of Reuben, 12,000 from the tribe of Gad, 12,000 from the tribe of Asher, 12,000 from the tribe of Naphtali, 12,000 from the tribe of Manasseh, 12,000 from the tribe of Simeon, 12,000 from the tribe of Levi, 12,000 from the tribe of Issachar, 12,000 from the tribe of Zebulun, 12,000 from the tribe of Joseph, 12,000 from the tribe of Benjamin were sealed. After this I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds of the earth, that no wind might blow on earth or sea or against any tree. Then I saw another angel ascending from the rising of the sun with the seal of the living God, and he called with a loud voice to the four angels who had been given power to harm earth and sea, saying, Do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed the servants of our God on their foreheads. And I heard the number of the sealed 144,000, sealed from every tribe of the sons of Israel. 12,000 from the tribe of Judah were sealed, 12,000 from the tribe of Reuben, 12,000 from the tribe of Gad, 12,000 from the tribe of Asher, 12,000 from the tribe of Naphtali, 12,000 from the tribe of Manasseh, 12,000 from the tribe of Simeon, 12,000 from the tribe of Levi, 12,000 from the tribe of Issachar, 12,000 from the tribe of Zebulun, 12,000 from the tribe of Joseph, 12,000 from the tribe of Benjamin were sealed. Revelation chapter 7 is about the answer of God sa tanong na who can stand mula sa chapter 6 verse 17. Ang chapter 7 ay isang parenthetical interlude, isang paghinto sa pagitan ng Seal 6 chapter 6 verses 12 to 17 at Seal 7 chapter 8 verse 1. Inilalarawan nito ang dalawang groups na makakatayo sa harap ng wrath of God. Group 1, ang 144,000 na mababasa sa verses 1 to 8. Sino ang mga ito? Sila ay literal na mga Jews, 12,000 mula sa bawat isa sa 12 tribes ng Israel. Nasaan sila? Nananatili sila sa lupa, protektado sila sa panahon ng tribulation. Sinialan sila para sa proteksyon mula sa judgment plus divine mission bilang mga evangelists. Ang missing tribes, ang Dan dahil sa idolatry at ang Ephraim dahil sa idolatry, pinalitan ng Levi at ng Joseph sa pamamagitan ng Manasseh. Ang mission nila, ang pinakadakilang missionary force na kailanman nakita ng mundo, nangangaral sila sa buong tribulation. Ang resulta, hindi pa tapos ang God kay Israel, base sa Romans chapters 9 to 11. Group 2, ang great multitude, verses 9 to 17. Sino sila? Hindi mabilang na believers mula sa bawat nation, tribe, people, at tongue. Nasaan sila? Nasa langit na sila, nakatayo sa harap ng throne. Paano? Na-save sila sa panahon ng tribulation. Na-martyr sila dahil sa faith nila sa Lamb. Ang kasuotan nila, white robes, hinugasan sa dugo ng Lamb. Ang ginagawa nila, sumisigaw sila ng salvation to our God, na sumasali ang mga angels sa sevenfold praise. Ang promise sa kanila, pinupunasan ng God ang bawat luha.
Ang Lamb ang magpapastol sa kanila magpakailanman. Ngayon, ang 144,000 Jews, ang identity at ang tribal list, base sa Revelation chapter 7 verses 1 to 8. Sabi ni MacArthur, ang 144,000 ay literal Jews, hindi ang church, hindi ang Jehovah's Witnesses, hindi isang spiritual Israel. 3 reasons. Number 1, malinaw na sinasabi ng text na every tribe of the sons of Israel. Walang figurative na Old Testament to New Testament shift na isinenyales dito. Number 2, espesipikong tribal names ang nakalista. Hindi nakakailanganin ng isang symbol ang individual tribe names. Number 3, walang malinaw na New Testament example na tinawag ang church na Israel bago ang year 160 AD base kay Robert Thomas. Ngayon, ang 12 tribes sa Revelation chapter 7, sino ang kasama at bakit? Judah, included, nauna sila sa listahan. Si Christ na Lion of Judah ang nangunguna sa listahan. Nawala ang birthright ni Reuben. Reuben, included, kasama sila sa mercy kahit nawala ang birthright nila dahil sa sexual sin. Gad, papunta sa Zebulun, Simeon, Issachar, Levi, Naphtali, Asher at Benjamin, lahat included. Lahat ng 10 natitirang listadong tribes ay kasama. Kasama rin dito si Levi na karaniwang landless priests. Manase, included, pinalitan niya si Ephraim, faithful son siya ni Joseph. Joseph, included, pinalitan niya ang posisyon ng anak niyang si Ephraim, faithful branch siya ni Joseph. Dan, hindi kasama, excluded dahil sa notorious history ng idolatry base sa Deuteronomy chapter 29 verses 18 to 21 at Judges chapter 18. Makikibahagi pa rin sila sa millennial blessings base sa Ezekiel chapter 48 pero hindi sa siling na ito. Ephraim, hindi kasama, excluded dahil sa idolatry, base sa Hosea chapter 4 verse 17, at defection mula sa house ni Judah, base sa Isaiah chapter 7 verse 17. Pinalitan sila ng ama nilang si Joseph at ng kapatid nilang si Manase. Ngayon, ang great multitude, base sa Revelation chapter 7 verses 9 to 17, nasa langit na sila sa panahon ng tribulation. Ang description, verse 9, isang hindi mabilang na multitude mula sa bawat nation, tribe, people at tongue, nakasuot ng white robes na may palm branches. Nasa langit na sila sa harap ng throne ng God. Ang cry nila, verse 10, salvation to our God who sits on the throne and to the Lamb. Ang eternal theme ng mga redeemed ay ang salvation ni Christ, hindi ang sarili nilang suffering. Ang praise ng mga angels, verses 11 to 12, nagpapatira pa ang lahat ng angels, isang sevenfold doxology. Amen, blessing, glory, wisdom, thanksgiving, honor, power, might be to our God forever. Sino sila? Verses 13 to 14. Tinanong ni John ng isang elder. Ang sagot, those who come out of the great tribulation, they wash their robes white in the blood of the Lamb. Na-save sila at namartir sila sa panahon ng tribulation. Ang service nila, verse 15a, they serve Him day and night in His temple. Priestly, continuous, unceasing worship sa harap ng throne ng God. Fitted sila para sa presensya ng God sa pamamagitan ng sacrifice ni Christ. Ang mga promises ng God, verses 15b to 17, una, ikakalat ng God ang tabernacle niya sa ibabaw nila. Pangalawa, wala ng hunger. Pangatlo, wala ng thirst. Pang-apat, wala ng scorching heat. Panglima, ang Lamb ang magpapastol sa kanila. Pang-anim, punasan ng God ang bawat luha. Ngayon, ang 6 na promises ng God sa tribulation martyrs base sa Revelation chapter 7 verses 15b to 17. For this reason, they are before the throne of God. Revelation chapter 7 verse 15a. Promise number 1, God spreads His tabernacle over them. Verse 15b. Ikakalat mismo ng God ang dwelling place niya, sa Greek, skenoo, ang parehong root ng John chapter 1 verse 14 sa ibabaw nila. Ang buo, unveiled na presensya niya ay pupuluputin sila. Wala nang separation, wala nang hiddenness. Mananahan ang God kasama ang mga tao niya. Promise number 2, they will hunger no more. Verse 16a. Dinanas ng tribulation martyrs ang famine at deprivation. Seal 3, ang economic warfare ng Antichrist. Sa langit, bawat kailangan ay eternally at perfectly na-meet. Promise number 3, they will thirst no more. Verse 16. B, uuwi sila sa tubig.
Natutupad ang Isaiah chapter 49 verse 10, He who has compassion on them will lead them and guide them to springs of water. Promise number 4, no scorching heat, verse 16 RTC. Wala nang exposure sa walang awang init ng tribulation judgment o earthly suffering. Sinabi rin ng Isaiah chapter 49 verse 10, neither will the scorching heat beat down on them. Promise number 5, the Lamb will shepherd them, verse 17a. Ang Lamb, ang isa na pinatay para i-redeem sila, ay ngayon ang eternal shepherd nila. Kapwa lion, power, at lamb, sacrifice, pinapastol ang mga tao niya. Ang shepherd ng Psalm 23 ay ngayon tinutupad ang role na iyon sa persona niya magpakailanman. Promise number 6, God will wipe every tear. Verse 17b, ang pinakamagiliw na promise sa buong passage na ito. Ang God mismo, personal, ay punasan ang bawat bakas ng grief, pain, at sorrow. Wala ng luha, wala ng mourning, wala ng pain. Ang era ng suffering ay permanenteng tapos na. Revelation chapter 21 verse 4, Isaiah chapter 25 verse 8. Okay, interaction time na tayo. Section A muna, understanding the text. Question 1, sinasagot ng Revelation chapter 7 ang tanong na who can stand gamit ang dalawang groups. Paano kumakatawan ang 144,000 dark, protektado sa lupa, at ang great multitude, nasa langit, sa dalawang magkaibang sagot? Ano ang sinasabi ng provision ng God ng parehong groups tungkol sa sovereignty niya sa buong kasaysayan? Question 2. Iginigiit ni MacArthur na ang 144,000 ay literal na mga Jews. Ano ang tatlong pangunahing arguments niya? At ano ang significance ng pagbalik ng God sa paggamit ng Israel bilang primary missionary force niya? Question 3. Ang great multitude ay comes out of the great tribulation sa pamamagitan ng isang continuous na proseso, hindi isang single rapture event. Ano ang sinasabi nito tungkol sa salvation sa panahon ng tribulation? At paano sinasagot ng existence ng great multitude ang desperadong tanong, has God abandoned the world? Question 4. Nangako ang God na wipe every tear from their eyes. Verse 17. Ano ang ibig sabihin na ito ay isang bagay na personal na ginagawa ng God? At ano ang implied ng promise na ito tungkol sa nature ng langit, hindi lang ang kawalan ng luha, kundi ang presensya ng ano? Ngayon, Section B, Digging Deeper. Question 5, excluded sina Dan at Ephraim mula sa 144,000 dahil sa idolatry, pero makikibahagi pa rin si Dan sa millennial blessings, base sa Ezekiel chapter 48. Ano ang itinuturo ng distinction na ito tungkol sa divine discipline versus ultimate mercy? Ang exclusion ba mula sa isang specific na calling ay nangangahulugan ng exclusion mula sa grace? Question 6. Ang lamb ay kapwa ang isa na pinatay, 80 ang eternal shepherd nila, verse 17. Paano inihahayag ng combination na ito, sacrificial lamb plus sovereign shepherd? Ang isang natatanging bagay tungkol sa kung paano nag-uugnay si Christ sa mga redeemed niyang tao na walang ibang figure sa buong kasulatan ang nakakakuha? Papasok naman tayo sa pinaka-personal na bahagi. Question 5, base sa Revelation chapter 7 verses 1 to 8, sinialan at ipinadala ang 144,000 yung protektado sila para mag-evangelize sa gitna ng pinakamasamang catastrophe sa kasaysayan. Anong mga risks o inconveniences ang hindi mo kayang harapin ngayon sa pagbabahagi ng gospel kumpara sa haharapin nila? Ano ang magiging hitsura ng sealed and sent faithfulness sa specific na context mo? Pangalanan ng isang specific na step patungo sa gospel faithfulness na iniiwasan mo. Question 6, base sa Revelation chapter 7 verse 14, nasa langit ang great multitude dahil washed their robes white in the blood of the Lamb, hindi dahil sa suffering nila, courage nila, o faithfulness nila. Paano ito nagpapaalala sa iyo ng foundation ng standing mo sa harap ng God? May mga paraan ba na lumihis ka papunta sa pagtitiwala sa sarili mong performance sa halip na sa dugo ng Lamb? Pag-isipan, ang confidence mo sa God ba ay nakabatay sa dugo ni Christ o sa ibang bagay? Question 7, base sa Revelation chapter 7 verse 17, nangako ang God na wipe every tear from their eyes. Dumanas ang tribulation martyrs ng pinakamatindi, pero personal na inaalis ng God ang bawat bakas ng sorrow. Anong mga luha ang dala mo ngayon? Grief, loss, disappointment, pain? At paano nagsasalita ang promise na ito sa specific na sitwasyon mo ngayon?
Dalhin ang isang specific na grief sa harap ng God this week at ipahinga ito sa ilalim ng promise ng Revelation chapter 7 verse 17. Ito na ang memory verse natin ngayon mula sa Revelation chapter 7 verses 14b and 17 NASB translation. Basahin natin ito ng sama-sama. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb, and God will wipe every tear from their eyes. Tatlong katotohanan ang dapat nating dalhin sa buong linggo. Redeemed by the blood, hindi sila naligtas dahil sa sarili nilang lakas o katapatan sa pamamagitan lamang ng dugo ng Lamb. Gathered from every nation, hindi limitado ang salvation sa isang lahi o kultura lamang. Mula sila sa bawat nation, tribe, people, at tongue. Every tear wiped away. Magtatapos ang lahat ng sorrow at personal itong gagawin ng God mismo. Dalhin ninyo itong tatlong katotohanan buong linggo, redeemed by the blood, gathered from every nation, every tear wiped away. Isipin niyo yon, kahit sa pinakamadilim na panahon ng kasaysayan ng sangkatauhan, may pag-asa pa rin, dahil buhay pa rin ang Lamb na nagligtas. Para sa personal study nyo this week, narito ang 8 cross-references na directly connected sa ating pinag-aralan. Gusto kong i-highlight ang 3 dito. Una, Romans chapters 9 to 11, hindi pa tapos ang God kay Israel, ang dakilang argument ni Paul para sa future restoration at salvation ng Israel. Ito ang theological foundation ng 144,000. Pangalawa, Zechariah chapter 12 verse 10 hanggang chapter 13 verse 1, ang future national repentance at salvation ng Israel, they will look on me whom they have pierced. Ang salvation na ipangangaral ng 144,000 sa sarili nilang nation. Pangatlo, Isaiah chapter 25 verse 8, punasan ng God ang mga luha mula sa lahat ng mukha, ang Old Testament source ng promise sa Revelation chapter 7 verse 17 at chapter 21 verse 4 ang ultimate comfort ng God para sa lahat ng nagdadalamhati. Iba pa sa listahan, Revelation chapter 6 verse 17, ang tanong na sinasagot ng chapter 7, Psalm 23 tungkol sa Lord bilang shepherd, John chapter 10 verses 11 to 16 tungkol sa good shepherd, Isaiah chapter 49 verse 10 tungkol sa hindi na hunger o thirst, at Leviticus chapter 23 verses 39 to 43 tungkol sa Feast of Tabernacles at ng palm branches. Ngayon, ang prayer for the week. Salamatan natin ang God dahil sa gitna ng pinakamatinding judgment, may plano pa rin siya ng redemption. Idalangin natin na ang confidence natin ay laging nakabatay sa dugo ng Lamb, hindi sa sarili nating performance. At dalhin natin ang mga luha natin sa harap niya this week, alam na darating ang araw na personal niya itong punasan. Para sa susunod na session, chapter 11, pag-aaralan na natin ang 7th seal at ang first 4 trumpets, base sa Revelation chapter 8, verses 1 to 13. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na session.